Sa simula ng pelikula ay ipinapakita ang isang lalaki na nagngangalang Dancer na isang forester sa bulubundukin ng Alps. Inaalagaan niya ang anumang wildlife na nangangailangan ng tulong sa kabundukan. Ibinabahagi ni Dancer ang isang kwento tungkol sa isang matapang na agila at sa kaibigan nito. Noong 1960s sa isang hindi natukoy na lugar sa Alps, isang mag-asawang agila ang may dalawang napisa na itlog. Ayon kay Dancer, ang mga magulang na agila ay ang hari at reyna ng kanilang lahi kaya ang mga anak ay ang susunod sa trono. At dahil iisa lamang ang tagapagmana, ang mga anak ay naging magkaribal sa isa't isa. Habang inaalagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak, isang araw ay inaatake sila ng kaaway. Sa kasagsagan ng labanan, namatay ang ama nang bumagsak ito sa mga bato. Alam ng ina na hindi na siya babalik kaya sinimulan niyang alagaan ang kanyang mga anak ng mag-isa. Sa ibang lugar sa bundok, nakita ni Dancer ang bangkay ng amang agila. Ilang sandali pa, nakilala din niya ang isang mangangaso na nagngangalang Keller. Si Keller at ang kanyang anak na si Lucas ay nakatira sa isang maliit na bahay sa kabundukan. Hindi maganda ang relasyon ng mag-ama dahil hindi nakikipag-usap si Lucas kay Keller simula nang mamatay ang kanyang ina. Namimiss na ng bata ang kanyang ina ngunit nabigo ang kanyang ama na unawain siya at bigyan siya ng pagmamahal na nararapat para sa kanya. Pinuntahan ni Lucas ang mga naiwan ng kanilang lumang bahay kung saan siya at ang kanyang mga magulang ay dating nakatira. Pinagkaaitan ng kinakailangang pagmamahal at pag-aaruga mula sa kanyang ama, natagpuan ng bata ang pag-asa sa pamamagitan ng pagtingin sa mga lumang larawan nila bilang isang masayang pamilya. Samantala, wala na ang amang agila, inaako ng ina na palakihin ang kanyang mga anak. Ngunit dahil iisa lamang ang magiging tagapagmana, ang magkapatid ay nagsimulang mag-away habang sila ay lumalaki. Napapadalas ang pag-aaway kapag umaalis ang kanilang ina para maghanap ng pagkain. Kadalasan, nananalo ang mas matanda laban sa nakakabata niyang kapatid. Makalipas ang ilang linggo, lumaki na ang mga agila at magiging susunod sa linya ng trono. Ngunit dahil isa lamang ang maaaring susunod na tagapagmana, ang magkapatid ay magkaribal mula sa kanilang pagsilang. Sila ay nasangkot sa isang labanan na nagiging sanhi ng pagkahulog ng nakababata sa bangin at bumagsak sa damuhan daan-daang talampakan ang taas. Siya ay nasugatan, nanghihina at hindi pa natutong lumipad kaya naghihintay siya ng tulong mula sa kanyang ina. Pagbalik niya ng kinagabihan, narinig niya ito ngunit hindi niya pinapansin ang paghingi ng tulong ng batang agila. Dahil wala ang ama, maaari lamang niyang palakihin at protektahan ang isang anak kaya pipiliin niya ang pinakakarapat-dapat. Ang kawawang agila ay nakikipaglaban sa mga langgam at ligaw na lobo para makaligtas sa gabi. Maliwanag na hindi pa siya makakaligtas ng matagal sa kanyang sarili lamang. Noon din, natagpuan ni Lucas ang agila at dinala siya sa kanyang lihim na taguan sa kanyang lumang tahanan. Inaalagaan niya ang kawawang ibon at ginagawan siya ng pugad sa pamamagitan ng paghati ng isang unan. Nagpasya si Lucas na alagaan ang agila sa kalusugan ngunit walang ideya kung paano mag-aalaga ng ibon. Sinubukan niyang pakainin siya ng tinapay ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi ito uubra. Pinapainitan niya ang ibon gamit ang kanyang vest at tumakbo pa uwi para kumuha ng pagkain. Pagdating doon, hinihintay niyang makatulog ang kanyang ama at nakawin ang ilan sa kanyang tanghalian. Pagbalik, natutuwa siya nang tuluyang kainin ng agila ang ninakaw na sausage. Sa isang araw lang ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Nakita sila ni Dancer na magkasamang naglalaro sa damuhan at nagpasyang tulungan si Lucas na sanayin ang ibon. Kinabukasan, nangongolekta si Lucas ng dayami sa kagubatan at gumawa ng pugad para sa kanyang kaibigan. Nangunguha din siya ng mga uod para sa agila ngunit ayaw nitong kainin. Dumating si Dancer sa bahay at sinabi sa kanya na ang mga sausage at uod ay hindi maganda para sa mga agila. Sa halip, binibigyan niya siya ng atay ng pato. Ang ibon ay masayang kumakain ng laman gaya ng hinulaan ni Dancer. Pinayuhan din niya si Lucas na dalhin siya sa labas para makakuha siya ng sapat na sikat ng araw na makakatulong sa paglaki ng kanyang mga balahibo. Sa araw na iyon, nagtatrabaho si Lucas kasama ang kanyang ama. Sinubukan ni Keller na makipag-usap kay Lucas ngunit hindi ito umiingi. Naiinis, pinipilit niyang magtrabaho ng husto ang bata at pinipigilan itong lumabas. Kinagabihan, isang lobo ang pumupunta sa bukid ni Keller at pinapatay ang lahat ng inahin. Galit niyang hinabol si Lucas dahil iniwan niyang bukas ang pinto ng sakahan.
Dinala naman ni Lucas ang isa sa mga inahing manok at tumakbo papunta sa lumang bahay para ipakain ito sa agila. Itinataboy niya ang mga lobo na umaatake sa ibon at ginugugol ang natitirang gabi sa paglalaro dito. Habang binabasa ni Lucas ang Biblia ng kanyang pamilya, nabasa niya ang kwento ng dalawang magkapatid na nagngangalang Cain at Abel. Dahil ang kwento ay katulad ng kwento ng mga ibon, pinangalanan niya ang agila na Abel. Habang inaalagaan ni Lucas si Abel, ang kanyang kapatid na si Cain ay sinasanay ng kanyang ina upang mamuno sa mga bundok. Sinusubukan din ni Lucas na turuan si Abel na lumipad ngunit dahil sa kakulangan sa kaalaman ay nabigo siya. Habang sinusubukan niyang sanayin ang ibon isang araw, dumating si Dancer at inanyayahan siya na manirahan kasama niya sa tag-araw. Nag-aalok siya na turuan si Lucas kung paano sanayin si Abel at humingi pa nga ng permiso kay Keller tungkol sa bagay na yon. Nang dalhin siya sa bahay ng forester, nakita ni Lucas ang larawan ng isang batang lalaki at isang agila na kamukhang kamukha nila ni Abel. Sa sumunod na araw, sa pagtatangkang turuan si Abel na manghuli, nakahuli siya ng isda at iniabot sa kanya. Gayunpaman, hinayaan ito ni Abel na makawala. Makalipas ang ilang araw, parehong pinalaki ni Abel at ng kanyang kapatid na si Cain ang kanilang mga bagong pares ng pakpak. Bago si Abel, natutong lumipad ang kanyang kapatid sa tulong ng kanyang ina. Sinubukan din ni Lucas na sanayin si Abel na lumipad. Ibiniti niya ito sa parang pugad na balde mula sa bubong ngunit hindi ito nagtagumpay noong una. Sa kalaunan, ang ibon ay nagsimulang pumailanglang sa hangin. Nung gabing yun, pareho silang nakatulog sa bubong ng lumang bahay pero paggising ni Lucas kinaumagahan, wala na si Abel. Nag-aalala siya at nagsimulang naghanap sa paligid at napansin niya si Abel na lumilipad na sa kalangitan. Noong una, natutuwa siya sa nakita ngunit nang dumapo si Abel sa ibabaw ng isang bato at sinubukan siyang abutin ni Lucas, lumipad si Abel papalayo. Naniniwala na ngayon si Lucas na hindi na babalik ang nag-iisang kaibigan niya ngayong natuto na siyang lumipad. Nakahanap siya ng balahibo sa lupa at itinatago ito bilang isang talaarawan. Samantala sa kagubatan, sinusubukan ni Abel na manghuli ng hayop. Nasugatan siya sa kasagsagan ng laban at sa wakas ay nabigo siya. Hindi madali ang buhay para sa kanya dahil kailangan niyang iligtas ang sarili mula sa shotgun ni Keller at sa sarili niyang kapatid na isa na ngayong mahusay na hunter. Sa mga sumunod na araw, walang tigil na pinaghahanap ni Lucas si Abel. Nang malapit na siyang sumuko ay bumalik ang agila. Ito ang nagtuturo kay Lucas na huwag mawala ng pag-asa. Inilagay niya ang balahibo ni Abel sa isang dambana ng mga bato at umuwi kasama niya. Kasunod nito, nag-aalok si Dancer na tulungan si Lucas na turuan si Abel na manghuli. Naghahanda na sila ni Abel para sa training nang lapitan sila ni Keller. Pagkakita sa kanyang ama, tumakbo si Lucas papalayo. Inireklamo ni Keller ang mga pamamaraan ni Dancer at ipinaalala sa kanya na anak niya pa rin si Lucas. Kinalaunan, tinuruan nina Dancer at Lucas si Abel na maging isang mabilis na hunter. Pagkatapos hindi nagtagumpay sa una pagsubok, ang matalinong ibon sa wakas ay natuto na at ginawa ang unang pagpatay nito. Bagamat maganda ang ginagawa nila sa pagsasanay, sinabi ni Dancer kay Lucas na kailangang umalis si Abel balang araw. Sa pagtatapos ng araw, siya ay isang mabangis na hayop at kailangang bumalik sa kagubatan. Makalipas ang ilang araw, dinala ng dalawa si Abel sa pinakamataas na bahagi ng bundok. At doon, nagpaalam si Lucas kay Abel at itinali niya ang isang maliit na pulse arrows sa kanyang mga paa. Kinalaunan, lumipad na ang ibon. Sa pagdating ng taglamig, mas lalong nahihirapan si Abel sa kagubatan. Sinusubukan niyang manghuli ng mga kuneho ngunit ang nyebe at ang malamig na panahon ay nagpapahirap sa kanya. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, pinapatay niya ang isang hayop sa pamamagitan ng paglubog nito sa tubig-ilog. Samantala hindi nakakalimutan ni Lucas ang kaibigan niyang agila at araw-araw niyang iniisip si Abel. Ang kanyang ama ay naglalagay ng mga bitag ng oso para sa mga ligaw na hayop na kanyang inalis upang mailigtas sila. Isang araw, pumunta siya sa dambana na ginawa niya gamit ang balahibo ni Abel at nakatulog sa nyebe na iniisip ang ibon. Nagising siya makalipas ang ilang oras nang makita ang isang lobo na napakalapit na sa kanya. Nagpanik ang bata at tumakbo palayo, ngunit sa kanyang daanan ay hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bitag ng oso na ginawa ng kanyang ama. Ang kanyang mga sigaw ay nagpapaalerto kay Dancer na sa mga oras na yun ay nasa malapit lamang.
Tinakat ng Forrester ang lobo gamit ang kanyang rifle at tinulungan si Lucas na alisin ang kanyang binti sa bitag. Samantala, narating ni Abel ang kanyang lugar ng kapanganakan at nakilala ang kanyang kapatid na si Cain. Siya ngayon ay naging isang ganap na halimaw na ibon. Hanggang sa kasalukuyan, may tensyon pa rin sa pagitan ng magkapatid. Nakikita silang magkasama na manghuli at naglalaban para sa laman. Isang araw, ikinwento ni Dancer ang Brothers of the Wind kay Lucas. Ang kwento ay katulad ng kay Cain at Abel. Gustong malaman ni Lucas kung paano nagtatapos ang kwento ngunit sinasabi ni Dancer na kahit alam na niya ang huling pahina, hindi pa rin nila malalaman ang kinalabasan. Sa isa sa mga ekspedisyon ni Dancer, nakita niya ang magkapatid na agila na payapa na nakapatong sa isang sanga. Si Lucas naman ay nagpasya na iwan ang kanyang ama at pumunta sa kabilang bahagi ng bundok upang mamuhay ng mag-isa. Siya ay nasa lumang bahay na papaalis na nang matagpuan siya ni Keller at hiniling na magsindi ng posporo. Isang flashback ang nagpapakita na ang nanay ni Lucas ay napatay sa isang sunog na hindi niya sinasadyang nilikha. Nang sinindihan ni Keller ang posporo, tumakas si Lucas at tumakbo sa kabundukan. Sinundan ni Keller ang kanyang anak na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ilang sandali pa, umaakyat ng bundok si Lucas nang bumagsak sa kanya ang mga bato. Bumagsak siya sa lupa at napatumba ng isang kidlat. Lumitaw si Abel sa tabi niya at lumilipad sa ibabaw niya. Makalipas ang ilang minuto ay nahanap ni Keller ang kanyang anak at humingi ng tawad sa kanyang masamang pagtrato dito. Unang beses na nagsalita si Lucas sa kanyang ama at binigkas ang pangalan ni Abel. Sa pag-alis ng dalawa, makikita ang isang patay na agila na nakahandusay sa ilalim ng isang bato sa malapit. Lumipas na ang ilang taon, naayos na ni Lucas at Keller ang kanilang relasyon. Sila ay umaakyat sa bundok sa nyebe na may dalang kahoy upang magsindi ng apoy. Sinabi ni Lucas na nararamdaman niyang buhay pa si Abel. Nabunyag na hindi pa rin niya tinatanggap ang pagkamatay ni Abel at umaasa na babalik siya balang araw. Sinabi ni Keller kay Lucas na ang ibon ay ang patay na agila sa mga bato. Habang sinusubukan niyang ipaintindi kay Lucas na dapat niyang bumitaw sa maling pag-asa. May bumihag sa kanyang atensyon, biglang napatigil si Keller sa pagsasalita at inutusan si Lucas na iunat ang kanyang braso. Ang bata ay nalilito ngunit ginagawa niya ang sinabi ng ama. Sa pagkasurpresa, lumitaw si Abel at dumapo sa braso ni Lucas. Ang agila pala na namatay sa kabundukan ay kapatid niyang si Cain. Sobrang natutuwa si Lucas pero alam niyang oras na para pakawalan niya ang kaibigan para sa kabutihan nito. Hinubad niya ang bracelet na matagal na niyang nilagay sa paa ni Abel at pinakawalan siya. Ilang sandali pa, lumilipad si Abel sa kalangitan. Sa huling eksena si Abel at isang babaeng agila ay nasa kanilang pugad na naghihintay sa pagdating ng bagong agila.